Magandang araw mga ka-EDOX at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto, with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang yung home ng channel at hanapin ang store. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sakaling nakapagsumite na ng kani-kanilang komento ang Senado, Kamara, COMELEC, at Office of the Solicitor General, ano na kaya ang susunod na hakbang ng Korte Suprema? Ang Republic Act 12232 ang nagtakda ng bagong petsa ng barangay at SK elections sa December 1, 2025 patungong Nobyembre 2026. Ngunit para kay Makalintal, malinaw na labag ito sa konstitusyon. Dahil tanging ang COMELEC, hindi ang Kongreso, ang may kapangyarihan na magtakda ng petsa ng halalan. Kaya't dumulog siya sa Korte Suprema para kwestiyonin ang bisa ng batas at humiling na ipabalik ang eleksyon sa orihinal na petsa. Ngunit ano ang naging tugon ng mga ahensya sa hiningi ng Korte Suprema na komento? Nakasagot na kaya sila sa Supreme Court? Kung wala pa, ipalagay lang natin na nakasagot na at siyempre, ipaglaban din ang mga panig nila na pabor sa postponement or term setting at tutol sa petisyon ni Makalintal. Ipalagay natin ito ang kanilang mga tugon at komento. Para sa Kongreso at Senado, legal ang postponement dahil bahagi ito ng kanilang kapangyarihan sa paglikha ng batas. Para sa COMELEC, handa silang sumunod sa kung anuman ang magiging desisyon, ngunit nakafocus na sila ngayon sa preparasyon para sa 2026. Para sa Office of the Solicitor General, constitutional umano ang RA 12232 at walang basehan ang pagpapatigil dito. Ngayon, dahil lahat ng ahensya ay nagkomento, posibleng magtakda ang Supreme Court ng oral arguments upang masusing talakayin ang magkabilang panig. Sa sistemang ito, direktang tinatanong ng mga mahistrado ang mga abogado, kinukwestiyon ang legal na basehan, at hinuhukay ang implikasyon ng bawat argumento. Depende sa lalim ng issue, ang oral arguments ay maaring tumagal ng ilang oras hanggang ilang linggo ang buong proseso. Pero gaano nga ba katagal bago maglabas ng desisyon ang Korte Suprema? Kung urgent election case, pwedeng umabot lang ng 2 hanggang 3 linggo. Pero kung complex constitutional issue tulad ng RA 12232, maaari itong tumagal ng 3 buwan, 6 na buwan, o higit pa, kaya't may posibilidad na hindi agad makapagdesisyon bago ang mismong December 4 elections. Mga ka-EDOX, ang nakasalalay dito ay hindi lang petsa ng eleksyon kundi ang integridad ng ating demokrasya. Kung mabilis ang Korte Suprema, maaring malutas ito bago mag-December. Pero kung tatagal pa, mahihirapang matuloy pa ang December 1 na eleksyon, bago pa ang desisyon, at kapag nangyari iyon, baka hindi lang pera at oras ang nakataya, kundi pati ang tiwala ng taumbayan sa ating sistemang elektoral. Kapag patuloy pa ang oral arguments at papalapit na ang December 1, 2025 BSKE by default rule, may bisa ang RA 12232 habang walang TRO injunction. At postponed ang BSKE sa 2026, habang hindi pa naglalabas ng temporary restraining order or status quo ante order o ang Korte Suprema, mananatiling epektibo at ipatutupad ang RA 12232. Ang oral arguments ay bahagi lang ng deliberasyon. Hindi ibig sabihin na may napagdesisyunan na. Habang tumatakbo ito nakabinbin ang kaso at sub judice, pero hindi nito automatikong pinatitigil ang bisa ng batas. Batay sa mga pahayag ng publiko at sa mga nalalaman, sineseryoso ng SC ito, pinagsama-sama ang mga petisyon, binigyan ng oras ang mga sumasagot, pinayagan ang mga interbensyon. Kaya ang kaso ay buong maririnig sa en banc. Dahil wala pang TRO na ibinigay, malamang na mapaurong ng korte ang mga plano ng gobyerno, ngunit isinasaalang-alang din ang mga obligasyon sa konstitusyon. Kaya mataas ang pamantayan sa pagbibigay ng TRO. Ang pampublikong interes, mga inaasahan ng botante at ang takdang panahon ng eleksyon ay mahahalagang salik. Anumang pagkaantala o kaguluhan ay magiging sensitibo sa politika na maaring makaimpluwensya sa oras at desisyon. Maaring bigyang diin ng korte na ang anumang pagbabago sa mga ischedule ng eleksyon ay dapat maingat na bigyang katwiran sa ilalim ng batas at hindi dapat maging arbitraryo o may motibong pampolitika. Mga implikasyon: demokrasya at pagiging lehitimo.
Ang pagpapaliban ng eleksyon ay maaring ituring na nagpapahina sa pananagutan ng demokrasya. Pagpapatuloy ng pamamahala laban sa mandato. Mananatili sa pwesto ang mga kasalukuyang nanunungkulan ng mas matagal ng walang bagong mandato mula sa eleksyon. Legal na pamarisan. Ang mga desisyon ng SC dito ay magtatakda ng mga pamarisan tungkol sa kung gaano kalayo ang abot ng kapangyarihan ng lehislatura ehekutibo sa pagtatakda ng schedule ng eleksyon at mga termino ng panunungkulan. Mga practical na issue, budget, logistic ng eleksyon, pagpaparehistro ng botante, pangangampanya at iba pa. Kung maantala ang eleksyon, kailangan itong pamahalaan. Mga pampulitikang epekto, para sa mga kasalukuyang nanunungkulan, oposisyon, lokal na pamamahala, at iba pa. Ang desisyon ng en banc ng Korte Suprema sa RA 2232 ay magkakaroon ng malawakang implikasyon para sa demokrasya ng Pilipinas, batas konstitusyonal at lokal na pamamahala sa mga darating na taon. Mga ka-EDOX, sa pagdeni ng TRO, ang ibig sabihin ay hindi nakita ng korte na immediately urgent ang harm noong panahon na iyon. At pinagbigyan din ng panahon ang mga ahensya ng gobyerno na magkomento ukol sa petisyon. Pero hindi ibig sabihin tapos na ang kaso. Pwedeng iakyat pa rin ang merito ng petition at maglabas ng desisyon sa constitutionality ng batas. Posible bang magbago ang susunod na mga galawan sa SC? Kung may bago o mas malinaw na ebidensya na may irreparable harm na mangyayari, halimbawa, sobrang lapit ng halalan o may lumalabas na epekto sa mga opisyal ng barangay, pwedeng magbago ang pananaw ng korte. Maaring maging dahilan ito para muling ikonsidera ang TRO. Kahit dine-deny ang TRO sa simula, may iba pang remedy tulad ng status quo ante order o temporary injunction. Ang mga ito ay mas malawak kaysa RO at pwedeng ibigay kung makita ng SC na kailangan para maprotektahan ang proseso habang dinidinig pa ang merito ng kaso. Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.